Pagpalang araw po sa ating lahat, kumbati general po ang inyong ka-antingero. Kung bago pa lang po kayo sa aking munting YouTube channel, sana po paki-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Kung inyo pong mapapansin ngayon mga ka-antingero, meron po tayo ditong ginawa na naman. Dahil Semana Santa na, itong baon na niyog na walang mata mismong harapan at kanyang likuran. Maliit lang ating ginawa mga ka-antingero, sapagkat ito ay kadalasan gusto ng ating mga kasamaang antingero. Ito yung tinatawag nating pangay-ay laban sa mga palo, armas, hinagiban, at maging sa pagtitipan ka o bugbugin ka. Kasi kadalasan ng mga antingero, ang ikinamamatay ay yung palo sa ulo. Yun talaga ang kadalasang nangyayari. Kaya kung inyo pong napanood nung huling video ko, matagal-tagal na yon, nung survivor na isang antingero na nakakuha sa tinang gamit, na siya lang natira sa kanilang grupo, nang naubusan na siya na bala, tapos nang hindi siya paputukan, ng nilapitan na siya, pinaghampas ng bat ng baril ang kanyang ulo. Akala ng nag-ambos na, napatay na talaga siya, sapagkat halos naging mudyako na daw ang kanyang ulo o talagang magang-maga dahil sa palo ng bat ng mga baril ng iki at impor daw yung kanyang nakita noon bago siya nawala ng malay. Ngunit kabutihan pala ay wala man lang fractured ang kanyang bunbunan o ang kanyang ulo. Kaya masabing talagang isa sa mga tested na gamit itong pangay ay laban sa mga palo. May dipinsa na din ito laban sa mga baril, patalim at mga itim na kapangyarihan. Papakita pa natin mamaya kung paano ko yan ikanasa. Dahil papalapit na po ang Biyernes Santo, ito na po ang ating pagkasa sa tinatawag naming baon ng niyog na walang mata. Maliit lang po, mismong harapan at kanyang likuran. Ito po ating ikakasa ngayon. Ang pindat mula sa baon ng niyog na walang mata. Mismong harapan po at ang kanyang puwitan. Tapos ang testamento ang aming nilalagay, yung tinatawag namin, andyan o, pangay-ay sa bunal, armas, nagiban o sa palang diha nila kanimo. Ang ibig po yan sabihin sa Tagalog, bunal ay yung palo, kadalasan yung palo sa ulo. Ito pong testamento na mabisa at pangontra doon. Armas, yung mga baril. Ang nagiban, yung matatalas na bagay, sundang, kutsilyo o yung ice pick. Tapos balang, yung sa Tagalog ay yung pagtripan ka, yung pagbugbugin ka. Ito ang tinatawag na pangay-ay dyan, na uri ng testamento ang ating nalagay dito sa bao. Tapos, siyempre, hindi natin kalimutan yung mga mutya at berturis galing kalikasan. Ayan po, mutya na langit-langit, mutya na suso na libon, tapol na koralis, pyrites, itim na kristal, santuara, kahoy ng niyog na naging bato, mutya ng tamilok, kabibi na naging bato, mutya ng prutas, meron tayo ng balisong na puti at balisong na pula, merong baliting dagat at panagaking itim o tinatawag na banahog, meron yung panyas or usas, meron naman diyang tikong bibig, gumamila silis, rodraxia seeds, buyangyang at yung baybahay at mga iba't ibang uri ng mga kahoy na bertudis. Hindi ko na po isa-isahin ang bertud niyan, sapagkat sa mga ilang vlog ko, in-explain ko na ang mga bertud ng ating mga mutya at bertudis galing kalikasan. At narito na nga mga ka-antingero, na ilagay na natin ang yan, ilagay na po natin yung testamento na pangay-ay. At ito na nga mga ka-antingero, na ilagay na yung mga mutya at bertudis galing kalikasan. Punong-puno na po yan. At panghuli niyan ay itong mutya ng langit-langit kung tawagin, maliliit, yan o. Okay mga tingero, abangan nyo lang po pag natapos na po natin itong ikasa. Bali, tapos na po natin ikasa mga kantingero ang ating ginawa na pindat mula sa baon ng niyog na walang mata, yung tinatawag natin pangay-ay. Ito na lahat at fully furnished ito. Okay, hanggang dito na lamang. Once again, ito po muli pala si Kumbati General, nasabing mapagpalang araw sa ating lahat, and God bless everyone.